Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Pagliligtas niya sa atin, bayang walang sawang purihin, ang puon natin mabagin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Tayo po ngayon ay nasa ikatatlumpung linggo sa karaniwang panahon at ginugunita natin ang linggo para sa mga bilanggo. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaligtasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdaramalan, sinasamba ka dahil sa dakilang mong kaluwalhatian. Panginoon namin Diyos sa langit, ang mamahapangyarihan, Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanunulog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw namang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat. Nakaranas ang mga Israelita na matinding paghihirap sa pagkakatapon nila sa Babylonia. Ngunit ayon sa propetang si Jeremias, ililigtas sila ng Panginoon at ihahatid sila pauwi sa kanilang talagang bayan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Umawit kayo sa kagalakan, alang-alang kay Jacob. Ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Narito, sila'y ibabalik ko mula sa hilaga. Titipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanlibutan, kasama ang mga bulag at mga pilay, ang mga inang may pasusuhin, pati yaong malapit ng mga anak. Sila'y talagang napakarami, uuwi silang nagiiyakan habang daan. Nananalangin samantalang inaakay ko. Dadalhin ko sila sa mga bukal na tubig, pararaanin sa maayos na landas, upang hindi sila madapa, pagkat ang Israel ay para kong anak, at si Ephraim ang aking panganay, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutugon. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayon, kagalakay di kasawa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtatanim na may luha, bayaan mo na mag-anim masaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila,
Yaong mga nagsiyahong dalay, binhit na nanhanis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y Dahil nakibahagi si Jesus sa ating kahinaan noong siya'y naging tao, siya ngayon ang ating mawain at dakilang tagapamagitan sa harapan ng luklukan ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ng mga Hebreo. Ang bawat dakilang saserdote pinili sa mga tao at itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kalaog at mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang nakikipatunguan ang mga mangmang at naliligaw ng landas sapagkat siya'y mahina rin. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangang siya'y maghandog ng hain. Hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, o kundi para sa kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan ni naman sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humihirang sa kanya tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas sa kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya'y hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Sinabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan. Nagniningning ang pagkabuhay. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umaalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Tawagin ninyo siya." At tinawag nga nila ang bulag.
Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka, ipinatatawag ka niya. Iniwaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Noon di nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay ikatlong araw ng ating pong pagtitriduum para sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario. Bahagi po ito ng pagdiriwang dito sa ating parokya na pinangungunahan ng Black Rosary Movement. Maganda rin po na sa tulong ng Mahal na Birhen ay atin pong mas lubusang malaman kung ano ang gusto natin mangyari sa buhay natin. Ang Mahal na Birhen, ang lagi niyang hangad ay yung tayo po ay mailapit niya sa kanyang anak na si Jesus. At lagi niyang binibilin sa atin na pakinggan natin siya. Sundin natin siya. Hindi lang basta susundan siya, kundi susundin natin kung ano ang kanya mga sinasabi. Sabihin niyo nga po muna, ibig ko pong makakita. Tingnan niyo nga mga katabi ninyo, nakakakita ba? Gaya ng sinabi ko, no? Mas madali pong gamutin ang taong bulag kaysa sa taong nagbubulag-bulagan. Wala pong gamot sa taong nagbubulag-bulagan. Yung mga bulag, yan po pwede nating i-transplant, posible pa yan. Pero kapag pinili ng tao na magbulag-bulagan, wala tayong gamot yan. Kaya nga yung mga nangyayari sa paligid natin, itong kakatapos lang na bagyong si Christine, nakita natin ang epekto. Sige, magbulag-bulagan pa tayo. Marami pang bagyo ang darating. Sige lang, magbulag-bulagan pa tayo. Hindi ko alam kung kailangan ba na maranasan pa natin yung naranasan nila bago tayo matauhan sa kung ano ang mga polisiya, sa mga batas na pinaggagawa, na minsan pinag-aawayan pa, maipasa lang, na hindi tinitingnan kung ano ang magiging epekto nito sa buhay ng bawat isa sa atin. Ngayon, sa ating ebanghelyo, merong isang bulag. Hindi ko po alam kung ipinanganak siyang bulag o nabulag lang. Kasi mas mahirap po kay Bartimeo na ipinanganak siyang bulag tapos makakakita siya. Sa tagal ng panahon, mas kabisado niya na ang bawat sulok na kung saan siya lalakad, kung saan siya pupwesto dahil siya ay bulag. Kaysa yung pag yung nakakita siya ngayon, dun siya maliligaw. Alam niyo po ba yun? Kapag biglaan na ganito, kasi maninibago siya, saan ba ako dumadaan? Sino ba yung nakakasalamuha? Mas magiging mahirap yun. So, i-assume ko lang na si Bartimeo ay nabulag. Siguro alam niya na, nakikita niya na yung paligid noon, pero may pangyayari marahil na siya ay nabulag. Okay po? Ngayon. So, mahirap ang sitwasyon ng isang bulag. Kasi pag bulag ka, wala kang silbi. Lalong-lalo na, wala kang silbi sa lipunan. Magiging pabigat ka. At para makatulong ka, dadalhin ka ng kung sino mang kamag-anak o kakilala mo, aakayin ka kung saan ka ipopwesto para ikaw ay mamalimos. So, pag namamalimos, siyempre kailangan mong sumigaw, no? Kailangan mong manghingi para mabuhay ka. Ngayon, narinig ni Bartimeo, hindi niya kilala si Kristo, hindi niya nakikita si Kristo, pero naririnig niya ang pangalan
ni Jesus. Kaya nung magkaroon ng pagkakataon na dadaan si Jesus, ito na yung pagkakataon niya. Ito na yung pag-asa niya. Nawalan na ng pag-asa, wala nang ibang tumutulong, ito na ang kanyang pag-asa. Kaya kahit na anong mangyari, sumigaw siya at talagang ipinarinig niya ang kanyang pagmamakaawa kay Jesus. Sinasabi niya, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sabihin niyo nga po, mahabag ka po sa akin. Magandang katangian, no, na dapat nating taglayin din. Kung talagang, minsan umaabot sa punto na desperado na tayo. Talagang nawawalan na tayo ng makakapitan. At hindi tayo dapat kumapit lang sa tao. Kasi ang dapat nating kapitan ay ang ating pananampalataya kay Jesus. Si Jesus lang. Kay Jesus lang tayo kakapit. Huwag tayong kumapit sa patalim. Huwag tayong kumapit sa pera. Huwag tayong kumapit sa kung ano man. Kumapit tayo kay Jesus. Hindi tayo bibiguin ni Jesus. Basta't malinaw din sa iyo. Ano ba ang gusto mong gawin ko sa iyo? Yun na tanong ni Jesus eh. Mahirap din kasi yung ikaw mismo, hindi mo nakikita ano ba ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Mahirap din yun. Ano ba? Okay ka na ba na tambay? Okay ka na ba na diyan ka na nakatira? Okay na ba na ganyan na katayo? Okay na ba yun sa iyo? Ano ba? Okay na ako na ganito? Masaya na ako? O sadyang yun na lang yung nakikita mo? Yun na yung attitude mo. Okay na. May nagpapalimos naman eh. May maglilimos naman eh. Kaya ito na lang ako. Pero kay Bartimeo, malinaw sa kanya na may buhay pa na higit, na deserve din niya, na hindi yung pamamalimos yung kanyang ikabubuhay. Yan, tanong mo, ano ba? Malinaw ba sa'yo? Ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Kasi kailangan nanggagaling din sa atin eh. Kasi kahit anong tulong, di ba may mga pagkakataon po, no? Kahit anong tulong ibigay sa'yo ng tao, dahil hindi pa malinaw sa'yo kung ano ang gusto mong mangyari, nababaliwala yung mga tulong, nasasayang lang ang mga tulong. Pero kaya ikaw, ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Ano ang gusto mong gawin ng Diyos sa buhay mo? Pero kung lalapit tayo kay Jesus, kailangan, alam mo din. Tingnan nyo nga ulit yung katabi ninyo. Ano ba? Okay ka na ba ng ganyan? Aasa ka na lang ba lagi? Asa na lang? Hingi ka na lang ba ng hingi? Okay na ba sa'yo? Okay na ba? Ano mga bata? Hingi na lang ba ng hingi? Maganda po no, na mapagnilayan natin ito sa tulong ng mahal na Birhen na mas maging malinaw sa atin. Ito rin, no? Makakita at makita nawa natin ang ating kalagayan, ang ating sitwasyon, na mayroon pa tayong pwedeng gawin. Kaya ngayon, no, ngayong linggo ay linggo ng mga bilanggo. Ano ba? Minsan nabibigyan ng pagkakataon na mapalaya, pero ano na ang gagawin mo pagkatapos ito? Ngayong nabigyan ka ng ano na ang gagawin mo sa buhay mo? May mga tao, katulad dito, may mga tao na sasabihin, hanggang diyan ka na lang. Yan ka lang. Pero may mga tao din naman magsasabi at mag-i-encourage sa'yo, sige, tumayo ka, tumindig ka. Sino ang mas pakikinggan mo dyan? Pero babalik ko ulit, ha? Alam mo ba kung ano ang gusto mo talagang mangyari sa buhay mo? Kasi doon muna tayo magsimula. Pag tinanong ka ng Diyos, ano ang isasagot mo? Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo,
iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, si Jesus ay nagpakita ng matinding awa at abag sa mga makasalanan at mahihirap. Kaya ating ipagdasal na tayo rin, tulad ni Bartimeo, ay gumaling sa ating pagkabulag at kawalan ng malasakit sa mga dukha, lalo na sa ating mga kapatid na nakakulong. Ang ating itutugon, Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa ating pamahalaan, naway maging mahabagin ito sa mga taong pinagkaitan ng kalayaan at tumugon ito sa kanilang mga pangangailangan. Dalangin naming gumawa sila ng mas mahusay na mga hakbang para sa kapakanan ng mga PDL. Pagpalain po ninyo ang mga otoridad mula sa Bureau of Jail Management and Phenology, Bureau of Correction, mga gobernador ng mga lalawigan at ang kanilang mga itinalagang tauhan sa mga piitan upang sila ay laging maging mahabagin at maunawain sa pangangasiwa ng mga PDL. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa mga taong pinagkaitan ng kalayaan, mga parolado, ang mga pinagkalooban ng pardon o executive clemency, at mga nasasubok laya o probation, lalo na ang mga nakapiit o naparusahan ng walang pagkakasala sa batas at nagkamali lamang ang Estado. Ikaw man, Panginoon, ay inosente at isinakdal sa bisa ng kasinungalingan. Nabubuhay sila na may napakaraming mental, emosyonal at pisikal na suliranin. Naway ibuhos mo ang iyong awa upang aliwin sila at pukawin upang mabago ng kanilang buhay bilang kanilang paghahanda para makalaya. Nagdarasal kami para sa pagkakasundo sa kanilang mga pamilya at lipunan. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa mga nasa kulungan na namatay sa loob sa iba't ibang dahilan, idinadalangin namin ang mga kaluluwang ito. Bigyan mo sila ng maawaing paghatol at walang hanggan kapahingahan. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, mga kagalingan para sa mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muling ihandog.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat, iangat mo. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birhem bukod mong pinapala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo ang pagkabuhay, kami nalubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, liligtas mo kami tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Raquel na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa sa ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin. Sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. At sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. At sa Diyang may kapwa ang sarili, dapat kainan ng pagsisilbi at
mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglinga, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyan pagmamahalan, unang-unang atas ng kapanganalan. Bawat galing gamitin sa paglinga, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyan pagmamahalan, unang-unang atas ng kapanganalan. Ang atin pong second collection ay tulong para sa mga natasalanta ng Bagyong Christine. Ang collection para sa World Mission Sunday ay sa susunod na linggo, 3 ng Nobyembre. Manalangin tayo. Mga paanyaya, sa ika-27 ng Oktubre ang Piyesta Mas sa ganap na ika-6 ng gabi. Pagkatapos ng misa ay ang maringal na prosesyon. Trivium Mass naman para sa mga kaluluwa ay sa October 29, 30 at 31. Sa mga araw ng misa, magkaroon na ng pag-aalay ng mga kandila at maaari na po nating dalhin ang mga larawan ng mga yumaong mahal natin sa buhay. Sa unang araw ng Nobyembre, tayo ay magkakaroon ng Procession of Saints kung saan lalahukan ito ng iba't ibang imahe ng mga santo. Sa darating ng ika-31 ng Oktubre, araw ng Huwebes, tayo po ay magkakaroon ng Parade of Saints. Inaanyayahan po ang mga batang may edad 7 hanggang 12 taong gulang na makibahagi sa gawaing ito. Sa mga nais makilahok, maaari po lang makipag-ugnayan kay Ate Jeline Delano ng Sambayanihan para sa pang detalye. Sa mga gusto mag-sponsor para sa mga bata tulad ng biskit, mamon at juice na siyang ipapamahagi naman sa mga kalye na dadaanan ng parada, maaari pong makipag-ugnayan sa opisina ng ating parokya. Pagkatapos ng ating banal na misa, mayroon pong inihandang mesa ang PSDM Caritas. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin.